Kasunod ng pagkakahalal ni Senator Win Gatchalian bilang Senate Pro Tempore, naniniwala ngayon ang House Prosecution Panel na si Gatchalian na rin ang dapat tumayo bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Live mula sa Batasang Pambansa, nakatutok si Earl Tobias. Earl, may pahayag na rin ba ang mga kongresista tungkol sa tila standoff sa Senate leadership? Yes, Gab, linawin natin, no? Pagdating dyan sa tatayong presiding officer, ang nakalagay dati sa rules ng Senado, automatic kapag Senate President, yun yung magpe-preside rin sa Senate impeachment trial. Pero nung nangyari ang sesyon sa Senado kahapon, namyandahan din nila yung rule na yan. At pinaliwanag din sa atin ni Luistro na ang ibig sabihin yan ay pwedeng pumili ang Senado kung sino ang tatayong presiding officer para sa mangyayaring trial. Pero kung ang usapan daw ay sino, kila Acting Senate President Sir Win Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano ang dapat kilalanin, malinaw daw na ang kinikilala na ng Kamara ngayon ay si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kaya siya rin daw ang kikilalaning presiding officer ng House Prosecution Panel kung sakasakali. Maayos din daw na pinaliwanag ang Supreme Court ruling na naging basihan ng quorum at palit liderato sa Senado kahapon. Gab, paliwanag ni Luistro, si Acting SP Gatchalian daw ang dapat tumayong presiding officer kung sakasakali na ang sundin pa rin ay kung sino ang Senate President ay siya dapat ang tumayong presiding officer. At kung magtitake man ulit ng oath ang mga senator judges, dapat si Gatchalian na lang daw dahil nakapag-take naman na ng oath noon ang senator judges nang mag-convene sila bilang isang Senate Impeachment Court. May hanggang Lunes naman ang prosecution panel para isumite ang kanilang reply sa answer ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang impeachment case. Pero Gab, sabi ni Luistro, sa halip na reply, isang manifestation na lang daw ang kanilang ipapasa para ipaliwanag kung bakit hindi na muna nila re-replyan ang sagot ng bise. Sa Supreme Court ruling, Gab, na basihan ng Senate quorum at pagpalit ng liderato kahapon, ito yung naging paliwanag mismo ni Luistro. Itong jurisprudence ni Avellino versus Cuenco, as well as na-cite din nila yung President about the time of SP Drilon na less than 24 ang na-consider na members of the Senate and 12 ang na-consider na quorum. Gab, mariin namang pinabulaanan ni Lead Prosecutor Luistro yang pagkakadawit sa kanyang pangalan ng nagpakilalang 18 ex-Marines sa natuloy na Senate Blue Ribbon Committee hearing kani-kanina lang sa Senado. Sabi ni Luistro, malinaw na paninira lang yan sa 11 House Prosecutors pero hindi raw mapipigil ng gawa-gawang alegasyon ang paglilitis nila laban kay Vice President Sara Duterte. Idiniin pa ni Luistro na may gumugulong na siyang libel case laban sa mga alegasyon na yan. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.